Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master salamat. Huwag po sanang i-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 3141. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumayo si Juvia. Lahat kayo ay na-dismiss. Mag-standby at hintayin ang mga order ko. Nagtanong ang babaeng nakasuot ng leather suit, "Sis, ano ang gagawin mo?" Sumagot si Juvia, "Bagaman ang universo ay isang extension lamang, hindi ito kasing baba kung mayroon itong bagay na iyon sa paligid. Ang lalaking Alex na iyon ay may taglay na bagay mula sa Chi Universe, kaya pinaghihinalaan ko na may isang tao mula sa Chi Universe ang sumusuporta sa kanya." Isang tao mula sa Chi Universe. Sino kaya ito? Kahit sino pa, mabibigo lang siya. Ang babaeng Cheryl na iyon ang susi natin sa tagumpay. Plano kong gamitin ang life substitution spirit at pilitin akong dumaan sa hadlang, pagkatapos ay pumasok sa katawan ni Cheryl para palitan siya. Ang kapatid ng Undead Queen ay tinatawag na Arya. Laking gulat niya nang marinig ang balitang ito. "Hindi dapat, ate. Isa lang ang life substitution spirit mo. Kung may mangyari man, mawawala sa iyo ng tuluyan. Bukod dito, kakailanganin ng masyadong maraming enerhiya upang tumawid sa mga hadlang sa kailaliman ng diffracted universe na iyon, pagkatapos ay pumasok sa katawan ng tao. Ang iyong kaluluwa ay magiging masyadong mahina sa oras na iyon, at ikaw ay magiging walang magawa kapag nahaharap sa anumang panganib. No worries, medyo matagal ko nang naobserbahan ang babaeng iyon. Ang kapaligiran doon ay ganap na naiiba mula dito. Napakapayapa nito. Isa pa, may espesyal na relasyon ang babaeng iyon kay Alex. Kahit na mahina ako, hindi ako nasa panganib. Alam ni Arya na walang makakapigil sa kapatid. Higit sa lahat, ang insidente sa Audio Bay ay masyadong malaki para hindi pansinin. Kailangan talaga nilang pabilisin ang mga bagay-bagay. Asterisk. Nang matagpuan ni Alex si Cheryl, naghahapunan siya kasama ng kanyang mga lolo at lola noong mga oras na iyon. Kahit na mayroong maraming espiritual na enerhiya sa loob ng piitan ng Yukon, hindi iyon sapat upang mabusog ang kanilang gutom, lalo na para sa mga matatanda. Masyado na silang matanda para magsanay ngayon, ngunit sapat pa rin ang kanilang lakas para mabuhay ng isa pang daang taon kasama ang mga Pildores ni Alex at ang mabuting pangangalaga ni Cheryl. Nang makita ang pagdating ni Alex, halatang natigilan si Cheryl. Halatang hindi niya inaasahan dito. Alam niya na hindi siya kapansin-pansin sa lugar na ito, dahil hindi siya kailanman naging interesado sa pakikipaglaban. Hindi pa nasanay ang babae sa biglaang pagbabagong ito sa pamumuhay. Ganoon din ang naramdaman ng marami pang karaniwang tao. Ang kanilang mapayapang mundo ay agad na naging isang matinding war zone, na naglalagay ng kanilang buhay sa matinding panganib. Gayunpaman, hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili. Sila ay walang kapangyarihan sa loob ng gayong mga labanan. Kahit na ang mga pamahalaan na kanilang pinagkakatiwalaan ay walang lakas na protektahan ang mga mamamayan. Pakiramdam nila ay paulit-ulit silang nabubuhay sa katapusan ng mundo. Isang pribilehiyo ang manirahan sa loob ng Yukon, kaya marami ang nakipaglaban upang makakuha ng lugar sa loob ng santuwaryo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Bakit ka nandito? Talagang nakaramdam ng kaba si Cheryl. Mas nababalisa si Alex kaysa sa kanya habang nagtatanong ito, nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Nakangiti si James habang nakatayo sa gilid. "Nako, kayong mga munting lovebird, hindi ba pwedeng maging mas mahinhin kayo sa aming mga matatanda? Huwag mag-French kiss ngayon, okay? Hindi kakayanin ng lola mo kapag nakita niya iyon." Agad namang tumalon si Lola Connie para tumutol. "Sino nagsabi? Hindi ba normal ang paghalik? Halika at halikan kayong dalawa." Tingnan niya kung ano ang hitsura ng tunay na romansa. Ang matandang ito ay matanda na nakauso sa buong buhay niya. Ni hindi ko makuha ang pagmamahalan na gusto ko noong kabataan ko dahil sa kanya. Namula ang mukha ni Cheryl. "Lola, oh, bakit ka nahihiya? Sasabihin kong kaming mga matatanda ay hindi na umaasa sa anumang bagay. Gusto lang naming makita kayong dalawa na ikasal at mangganganak ng ilang anak. Iyon na ang huling hiling natin. Alam mo kung gaano kagulo ang mundo ngayon, kaya hindi ko akalain na maaari kang magpakasal sa anumang oras sa lalong madaling panahon,
kaya dumiretso ka na sa paggawa ng ilang mga sanggol pagkatapos. Kabanata 3142. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Naramdaman agad ni Cheryl na nag-init ang mukha niya nang buhati ni Alex ang kanyang bridal style at sumugod sa harap ng kanyang lolo't lola. Dapat isipin nila na malabag siya. Hinaplos ni Alex ang kurbadang katawan niya habang nakahawak sa kanya, tawa ng tawa. Sinusunod ko lang ang utos ng lola mo para manganak ka ng kambal next year. Alam mo kung gaano kahirap ang gawaing iyon. Hindi tulad ng maaari tayong magtagumpay sa isang pagkakataon. Kaya kailangan nating magsimula ng maaga. Ikaw ay, hindi ka pani-paniwalang-walang hiya. Bakit ko gustong panatilihin ang aking dignidad sa harap ng aking manliligaw? Ikaw lang ang gusto ko. Yumuko si Alex para halikan siya sa cherry lips niya. Sa totoo lang, totoong nagustuhan siya ni Alex. Lalo niyang nagustuhan ang likod ng magandang doktor na ito, at hindi niya maaaring labanan ito dahil dito. Sa kabila ng pagkakaroon ng kasaysayan kasama ang maraming iba pang mga dilag, siya ang may pinakamagandang likuran sa kanilang lahat. Kaya naman, lagi niyang hinahawakan ang lugar na iyon tuwing may pagkakataon, tulad ngayon. Habang naghihiwalay ang kanilang mga labi, nanatiling mainit ang mukha ni Cheryl. Gayunpaman, patuloy na bumulong si Alex sa kanyang mga tainga, na nagpapahina sa kanyang malandi na salita. Ikaw, nakakainis ka. Anong masasabi mo, Alex? Maaari mo bang pagbigyan ang hiling ng matandang ito? Bigyan mo ako ng deadline, pwede ba? Ngumisi si Alex at binuhat si Cheryl. Lola, gagawin po namin yan agad. Ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng apo sa susunod na taon. Pagkatapos noon, humakbang siya sabay yakap ni Cheryl. Tumawa si Lola Connie. Mag-iingat ka ngayon, huwag kang matrip, okay. Subukang gawin ito, doble. Ang sarap magkaroon ng kambal. Paano ka mas malikot sa tuwing nakikita-kita? Nang makita kung gaano siya nahihiya, nakaramdam din ng init si Alex. Hindi na niya makontrol ang sarili, inilagay din niya ang kanyang kamay sa kanyang pribadong bahagi. Maya-maya lang ay may pumasok sa isip niya. Kung ginamit ng Undead Queen ang Bloodbound para subaybayan kung ano ang nangyayari sa gilid ni Cheryl, malamang naputulin niya ang tali kapag nakita niya silang nag-iibigan. Gayunpaman, gagana lamang ito kung hindi rin siya napukaw. I wonder if she can feel it too. Kung ikinonekta niya ang kanyang paghipo kay Cheryl, ang sensasyon ay ipapadala din sa kanyang mga ugat. Pagkatapos ay masisiguro kung puputulan niya ang mga relasyon, kung hindi, nangangahulugan iyon na siya ay. Teka, pero paano kung mag-enjoy siya? Hindi ba ibig sabihin nun, ako ang may mawawala? Sa pag-iisip tungkol dito, napatawa rin siya sa sarili. Bilang Undead Queen, ang babaeng iyon ay malamang na nabuhay ng 10,000 taon, kaya siya ay magiging 1,000 taong gulang na solong demonyo sa katotohanan. Malamang na hindi siya interesado sa pag-ibig o sex, kaya itinuturing niya itong isang magandang plano. Ang lahat ng mga silid sa loob ng santuwaryo ng Yukon ay naipamahagi ng naaayon. Naisip din ni Alex na hindi rin magiging ligtas ang sariling lugar. Kaya ang pinakaligtas na lugar na mapupuntahan nila ay ang cleansing vase. Gayunpaman, kung si Cheryl ay kasalukuyang konektado sa Undead Queen, ito ay isang masamang hakbang dahil ilalantad niya ang kanyang sikreto tungkol sa Florera. Baka may mangyari pang masama kung dadalhin niya ang dugo ng Undead Queen sa loob. Sinubukan ni Alex na lumingalinga at biglang napansin ang isa sa mga taluktok ng bundok na tila medyo malayo sa kanila. Alam niyang may lawa doon. Idagdag pa, ang lawa ay talagang isang mainit na bukal at nasa itaas din ng sulok ng isa sa mga espiritual na meridian. Literal na iyon ang pinakamagandang lugar para mag-date ang mga mag-asawa. Gamit ang instant teleportation, lumitaw sina Alex at Cheryl sa itaas mismo ng mga hot spring. Lumapag sila mismo sa ibabaw ng mainit na tubig, na napapalibutan ng singaw. Napatingin si Cheryl sa mga hot spring sa ilalim niya. Bakit tayo nandito? Napangisi si Alex. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Walang istorbo habang nakikipag-date, di ba? At saka, ilang araw na akong naka-lockdown, at hindi pa ako nakakaligo mula noon. Ayaw mo bang hugasan ang likod ko o ano? Alam ni Cheryl na gumagawa lang ng dahilan ang lalaki para gawin ang hindi masabi sa kanya. Ngunit napagtanto niya na wala siyang pakialam kahit kaunti, sa halip ay nasasabik siya tungkol dito.
Iyon ay kung paano gumagana ang pag-ibig para sa kanya. Sige, gusto kong hugasan mo rin ako. Walang problema, mahal. We have to help each other. And I don't mind washing anywhere you want, mahinang sabi ni Alex habang marahang kinagat ang tenga niya. Agad siyang kinilig habang kumikislap ang kanyang magagandang pilikmata. Tumalon ang dalawa sa pond na may malakas na tilamsik doon at pagkatapos. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Naramdaman agad ni Cheryl na nag-init ang mukha niya nang buhati ni Alex ang kanyang bridal style at sumugod sa harap ng kanyang lolo't lola. Dapat isipin nila na malabag siya. Hinaplos ni Alex ang kurbadang katawan niya habang nakahawak sa kanya, tawa ng tawa. Sinusunod ko lang ang utos ng lola mo para manganak ka ng kambal next year. Alam mo kung gaano kahirap ang gawaing iyon. Ito ay hindi tulad ng maaari naming magtagumpay sa isang go. Kaya kailangan nating magsimula ng maaga. Ikaw ay, hindi ka pani-pani walang hiya. Bakit ko gustong panatilihin ang aking dignidad sa harap ng aking manliligaw? Ikaw lang ang gusto ko. Yumuko si Alex para halikan siya sa cherry lips niya. Sa totoo lang, totoong nagustuhan siya ni Alex. Lalo niyang nagustuhan ang likod ng magandang doktor na ito, at hindi niya maaaring labanan ito dahil dito. Sa kabila ng pagkakaroon ng kasaysayan kasama ang maraming iba pang mga dilag, siya ang may pinakamagandang likuran sa kanilang lahat. Kaya naman, lagi niyang hinahawakan ang lugar na iyon tuwing may pagkakataon, tulad ngayon. Habang naghihiwalay ang kanilang mga labi, nanatiling mainit ang mukha ni Cheryl. Gayunpaman, patuloy na bumulong si Alex sa kanyang mga tainga, na nagpapahina sa kanyang malandi na salita. Ikaw, nakakainis ka. Paano ka mas malikot sa tuwing nakikita-kita? Nang makita kung gaano siya nahihiya, nakaramdam din ng init si Alex. Hindi na niya makontrol ang sarili, inilagay din niya ang kanyang kamay sa kanyang pribadong bahagi. Maya-maya lang ay may pumasok sa isip niya. Kung ginamit ng Undead Queen ang Bloodbound para subaybayan kung ano ang nangyayari sa gilid ni Cheryl, malamang naputulin niya ang tali kapag nakita niya silang nag-iibigan. Gayunpaman, gagana lamang ito kung hindi rin siya napukaw. I wonder if she can feel it too. Kung ikinonekta niya ang kanyang paghipo kay Cheryl, ang sensasyon ay ipapadala din sa kanyang mga ugat. Pagkatapos ay masisiguro kung puputulan niya ang mga relasyon, kung hindi, nangangahulugan iyon na siya ay. Teka, pero paano kung mag-enjoy siya? Hindi ba ibig sabihin nun, ako ang may mawawala? Sa pag-iisip tungkol dito, napatawa rin siya sa sarili. Bilang Undead Queen, ang babaeng iyon ay malamang na nabuhay ng 10,000 taon, kaya siya ay magiging 1,000 taong gulang na solong demonyo sa katotohanan. Malamang na hindi siya interesado sa pag-ibig o sex, kaya itinuturing niya itong isang magandang plano. Ang lahat ng mga silid sa loob ng santuwaryo ng Yukon ay naipamahagi ng naaayon. Naisip din ni Alex na hindi rin magiging ligtas ang sariling lugar. Kaya ang pinakaligtas na lugar na mapupuntahan nila ay ang cleansing vase. Gayunpaman, kung si Cheryl ay kasalukuyang konektado sa Undead Queen, ito ay isang masamang hakbang dahil ilalantad niya ang kanyang sikreto tungkol sa Florera. Baka may mangyari pang masama kung dadalhin niya ang dugo ng Undead Queen sa loob. Sinubukan ni Alex na lumingalinga at biglang napansin ang isa sa mga taluktok ng bundok na tila medyo malayo sa kanila. Alam niyang may lawa doon. Idagdag pa, ang lawa ay talagang isang mainit na bukal at nasa itaas din ng sulok ng isa sa mga espiritual na meridian. Literal na iyon ang pinakamagandang lugar para mag-date ang mga mag-asawa. Gamit ang instant teleportation, lumitaw sina Alex at Cheryl sa itaas mismo ng mga hot spring. Lumapag sila mismo sa ibabaw ng mainit na tubig, na napapalibutan ng singaw. Napatingin si Cheryl sa mga hot spring sa ilalim niya. Bakit tayo nandito? Napangisi si Alex. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Walang istorbo habang nakikipag-date, di ba? At saka, ilang araw na akong naka-lockdown, at hindi pa ako nakakaligo mula noon. Ayaw mo bang hugasan ang likod ko o ano? Alam ni Cheryl na gumagawa lang ng dahilan ang lalaki para gawin ang hindi masabi sa kanya. Ngunit napagtanto niya na wala siyang pakialam kahit kaunti, sa halip ay nasasabik siya tungkol dito. Iyon ay kung paano gumagana ang pag-ibig para sa kanya. Sige, gusto kong hugasan mo rin ako. Walang problema, mahal. We have to help each other, and I don't mind washing anywhere you want,
Mahinang sabi ni Alex habang marahang kinagat ang tenga niya. Agad siyang kinilig habang kumikislap ang kanyang magagandang pilikmata. Tumalon ang dalawa sa pond na may malakas na tilamsik doon at pagkatapos. Kabanata 3143. Hindi na kailangang sabihin, hindi sila naghugas sa isa't isa. Nang nabasa ng maligamgam na tubig ang mga damit ni Cheryl, nakita nito ang kanyang magagandang kurba. Habang si Alex ay napukaw na, ang sungay ay napunta sa kanyang ulo at ginawa siyang sumuntok sa kanya. Pagkatapos ay isa-isang hinubad ang kanilang mga damit, lumulutang sa tubig. Medyo nahihiya pa rin si Cheryl na gawin ito sa sikat ng araw. Sa pamamagitan ng chi sa kanilang mga katawan, ang dalawa ay hindi natakot na pigilin ang kanilang mga hininga, at maaari pa silang manatili sa ilalim ng tubig ng ilang araw ng diretsyo. Kaya, ang dalawang kalapati sa pinakailalim ng lawa. Dahil medyo kaunti ang mga saksakan ng tubig doon, lubusang na-enjoy ng dalawa ang mga hot spring habang nilulunod sa pag-ibig at pagnanasa. Tunay na kakaibang karanasan iyon. Sa pag-aalala na hindi dumating ang Undead Queen, sinadya pa ni Alex na nagpatuloy, ginagawa ang bawat bagay na alam niya sa pag-asang maitaboy ang Undead Queen's bloodbound. Asterisk. Kasabay nito, si Juvia ay gumagamit ng isang lihim na spell upang ihiwalay ang kanyang life substitution spirit sa kanyang sariling kaluluwa. Pagkatapos ay gumamit siya ng malaking halaga ng enerhiya upang ipadala ito sa hangganan ng Great Genbo. Itinulak ito patungo sa kanyang target sa pamamagitan ng pagsunod sa isang maliit na string ng koneksyon ng dugo. Ang life substitution spirit na ito ay isa sa kanyang mga supernatural na kapangyarihan, kung saan ito ay naglakbay sa napakabilis na bilis. Nagawa pa nitong baliwalain ang paglipas ng oras, dahil ito ay mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Sa sandaling iyon, nakita nito si Yukon at itinuro kung nasaan si Cheryl. Kasabay nito, ang espiritu ay naging medyo mahina pagkatapos maubos ang enerhiya nito sa pamamagitan ng pagpunta sa hangganan, kasama ang paglalakbay ng malalayong distansya sa napakabilis na bilis. Ang espiritu ay konektado pa rin kay Juvia sa sandaling ito, kaya alam niya kung gaano ito kaina. Para bang maaaring mawala sa kanya ang espiritong ito sa loob ng bug zone ng hangin. Kung iyon ang mangyayari, siya ay makakaranas ng napakalaking kawalan. Kaya naman, hindi niya masuri ang sitwasyon bago pumasok sa host, ang katawan ni Cheryl. Kailangan niyang gabayan at ipasok agad ang espiritu sa kanya. Dahil buo ang bloodbound, madali niyang naitago ang sarili sa dugo ni Cheryl at hindi na kailangang mag-alala na makompromiso ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay hanggang sa palakasin ng espiritu ang asensya ng dugo ng Undead Queen mula sa loob, dahan-dahan at tuloy-tuloy. Kapag dumating ang araw na sapat na ang kapangyarihan niya, maaari niyang give-in ang kaluluwa ng host, na palitan siya ng buo. Sa katunayan, ang mga naga na na-diagnose na may Lost Soul Syndrome ay manipulahin din sa pamamaraang ito. Si Cheryl lang ang mas mahalagang bahagi ng plano. Whoosh! Pumasok ang espiritu sa katawan ni Cheryl at nagtago. At the same time, she could sense everything that Cheryl could. Noon, pinahintulutan lamang siya ng bloodbound na makakita at makarinig, ngunit ngayon ay mas kumpleto na. Noon lang, napansin niyang may mali. Ano ang pakiramdam na ito? Ito. Si Juvia, na nasa malayong teritoryo ng undead, ay malakas na tumugon sa mga biglaang sensasyon. Hindi pa niya naranasan ang kakaibang pakiramdam noon na parang nahawakan niya ang kalangitan. Bukod dito, ang mga alon ng malakas na pagtulak ay naging blanko sa kanyang isipan, na naging dahilan upang gusto niyang kumawala ngunit humawak sa isang bagay sa parehong oras. Nagkamali lang si Alex ng assumption. Kahit na ang Undead Queen ay nabuhay ng mahabang panahon, siya ay ganap na hindi pamilyar sa sex, isang birhen kung tutuusin. Sa huli, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ito. Yung mga hayop, marahas na dumura si Juvia sa lupa. Dahil naramdaman niya ang naramdaman ni Cheryl, umikot din ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay mabilis niyang napagpasyahan na putulin ang koneksyon. Sa sandaling iyon, inactivate ni Alex ang Great Seal spell sa loob ng 10-point forbidden spell out of the blue. Dahil sa konektadong sentido, tulala pa rin si Juvia sa sandaling iyon, at hindi siya agad nakakilos. Kaya naman, ang koneksyon at ang kanyang espiritu ay nabuklod sa dugo ni Cheryl. Gulat na gulat ang babae. Anong nangyayari? Kabanata 3144.
Nakaselyo na ba? Paano ito nangyari? Ang aking espiritu ay nakatago ng mabuti, kaya walang paraan na napansin ng sinuman. Anong nangyayari dito? Arg! Itong pakiramdam, ito. O Diyos ko, anong gagawin ko ito ang pakiramdam? Kakaiba. Sa una, nakaupo ang undead queen na naka-cross legs. Ngunit hindi pa rin siya makaupo ngayon na parang nanghina ang kanyang katawan. Naroon ang hindi mapigilan at kamangha-manghang sensasyon na umaakyat sa kanyang ulo, na ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang mga alon ng kasiyahan ay nagpaungol sa kanya, hindi napigilan ang sarili. Sa oras na iyon, si Arya ay nasa labas, na nagbabantay sa mga pintuan para sa kanyang kapatid. Nang marinig ang kakaibang tunog na nagmumula sa loob, natarante si Arya. Anong nangyari kay sis? Baka may problema siya. Itinulak niya ang pinto at dirdiretsong pumasok, nalaman niya na ang kanyang kapatid ay nasa napaka-abnormal na kalagayan. Nakasandal siya sa kanyang trono, nakapikit ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay sa pagitan ng kanyang mga hita. Anong meron sa iyo, sister? Tanong ni Arya. Iminulat ni Juvia ang kanyang mga mata, agad na binawi ang kanyang mga kamay matapos mapansin ang kapatid na nakatayo doon. Wala. Pwede ka munang lumabas. Sis, parang nalilito ka. Nag-backfire na ba sa iyo ang spell mo? Hindi. May nangyari ba sa espiritu mo noon? Hindi pa ako sigurado, ngunit kailangan mong lumabas at bantayan ang mga pinto. Kahit anong marinig mo, huwag kang papasok at guluhin ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Nang tingnan niya ang kanyang kapatid, napuno ng pagdududa si Arya, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para magtanong. Kaya naman, bahagya siyang tumugon at lumabas, binabantayan ang mga pinto tulad ng dati. Ang mukha ni Juvia ay pininturahan na ngayon ng manipis na layer ng pula. Buong lakas niyang tiniis ang kasiyahan, umaasang maputol ang ugnayan sa Bloodbound. Gayunpaman, mukhang hindi niya ito magagawa. Bilang isang supernatural na kapangyarihan, ang koneksyon ay nagtrabaho sa paligid ng life substitution spirit. Dahil hindi ito pinutol at tinatakan, magiging malaking problema ito para kay Juvia. Kung pilit niyang pinutol ang relasyon dito, nangangahulugan iyon na kailangan niyang talikuran ang kanyang life substitution spirit. Kung iyon ang kaso, ayaw pa niyang bumitaw. Sinubukan niyang isara ang koneksyon mula sa loob ng espiritu, ngunit hindi na niya magawa sa puntong ito. Napagtanto din niya na ang espiritu ay tinatakpan ng isang sinaunang spell ng silang. Parang ito ang Great Seal spell sa 10-point Forbidden Spell. Ito ay Alex Rockefeller. Napansin talaga ni Juvia sina Alex at Cheryl sa loob ng hot spring nang makarating ang kanyang espiritu sa destinasyon nito, ngunit wala siyang oras na mawala at ipinadala ito sa host ng hindi tinitingnang mabuti. Sa masusing pagsisiyasat, sa kanya lang napagtanto kung ano talaga ang ginagawa ng dalawa. Damn it! Nagnalit ang mga ngipin ni Juvia. Pamilyar din siya sa 10-point Forbidden Spell. Ito ay nagmula sa Chi Universe, pagkatapos ng lahat. Kaya naman, alam niyang maaari niyang putulin ang koneksyon kapag nasira niya ang Great Seal Spell. Paulit-ulit niyang sinubukang sumilip ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo siya. Anong meron dito? Di ba ito ang Great Seal Spell? Nalampasan ko na yan dati, bakit hindi ko na kaya ngayon? Ito ba talaga ang Great Seal Spell? Medyo natagalan si Juvia para tingnan ito, at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang kakaiba. May kakaibang katangian sa Great Seal Spell ni Alex na naiiba sa mga sinira niya noon. May pattern ng lotus flower sa ibabaw ng kanyang selyo. Ano yan? Si Alex lang ang nakakaalam na ang isa sa kanyang 3,000 bulaklak ng lotus ay bahagyang nanginginig nang ibigay niya ang Great Seal Spell. Noon lang, mas malakas na sensasyon ang nagmula sa loob ng katawan ni Juvia. Hindi ito eksakto sa loob ng kanyang katawan, ngunit isang sensasyong natanggap ng kanyang espiritu sa pamamagitan ng Bloodbound. Isang mahaba at kakaibang sigaw ang pinakawalan ni Juvia. Si Arya, na nakatayo pa rin sa labas, ay labis na nag-aalala, ngunit naalala niya ang utos ng kanyang kapatid at maaari na lamang maghintay doon habang nagpapanik sa sarili. Pagkatapos noon, tumahimik ang lahat. Kabanata 3145. Walang ideya si Juvia na ginamit lang ni Alex ang kanyang gut instinct kapag nag-spell, at hindi niya talaga alam kung kailan pumasok ang kanyang life substitution spirit kay Cheryl. Sa kabila nito,
ang ika-6 na sentido ay maaaring natural na tumpak minsan. Sa wakas, ang nanginginig na mainit na tubig sa bukal ay naging tahimik muli. Ang dalawa pagkatapos ay bumalik sa ibabaw ng tubig habang nagtatampisaw pa rin sa mainit na tubig. Pulang-pula ang mukha ni Cheryl, kasama na ang kanyang katawan. Ang kanyang itim na malasotla at mahabang buhok ay basang-basa, dumidikit sa kanyang leeg at likod. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Alex na may nahihiyang ekspresyon. Nabaliw ka talaga ngayon, ngunit tila sa akin ay nag-enjoy ka ng husto, bagaman. Yakapin mo ako. Ayokong mag-isip ng kahit ano sa ngayon. Niyakap siya ni Alex ng mahigpit habang ini-inspection din ang kanyang katawan. Sa katunayan, tinatakan niya ang espesyal na dugo sa kanya, ngunit nangangahulugan iyon na tinatakan din niya ang kanyang mga kasanayan sa paglilinang. Ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay nagmula sa kanyang dugo, at nang nabuklad, ang kanyang mga kapangyarihan ay nawala rin. Dahil dito, nakaramdam siya ng labis na pagod sa oras na iyon. Cheryl, remember the poisoned blood you injected yourself with. May gusto akong sabihin sa iyo, dahil sa tingin ko ay may karapatan kang malaman. Pagkatapos ay dahan-daang ipinaliwanag sa kanya ni Alex ang tungkol sa relasyon nila ng Undead Queen. Bloodbound. No wonder madalas akong makakita ng mga kakaibang bagay. Kay Cheryl, medyo malayo pa sa kanila ang Undead Queen. Kaya naman, hindi siya gaanong nag-react sa balitang ito. Sabi ni Alex, "Now that I've sealed the blood essence in you, it would be better from now on." At sa tingin ko ito ay isang magandang bagay na nawala mo ang iyong cultivation powers. Ang Undead Queen ay misteryoso at napakalakas. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi sa iyo, sa simula. Pwede naman tayong magsimula ulit. Tumanggo si Cheryl, pagkatapos ay nagtanong, mabubuntis ba ako? Natigilan si Alex. Hindi ako sigurado. Depende sa cycle mo. Sa tingin ko posible. Dapat ba nating ulitin kung sakali? Muli, nang maglaon, kinailangan pang tiisin ni Juvia ang isa pang alon ng mga kakaibang sensasyon na iyon. Higit pa rito, hindi niya mapakalma ang sarili dahil sa katotohanang tinatakpan ng kanyang spell ang pandinig at paningin ng kanyang espiritu. Nangangahulugan iyon na hindi niya makita o marinig ang ginagawa ni Cheryl, kahit na may bloodbound. Ang tanging natitira ay hawakan, at hindi niya masira ang selyo. Asterisk. Matapos lumabas sa mga hot spring, dumating si Lorelai upang iulat kay Alex na isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa paanan ng Mount Yukon. Narinig nilang lahat ang pagtawag ni Alex at lumapit sila sa tulong ng internet. Nakakagulat ang dami ng tao doon. Master, sa tingin ko kailangan nating mag-ingat dito. Kung ang ating mga kaaway ay naghalo sa gitna ng karamihan, hindi na mapapanatili ng Yukon ang kapayapaan nito. Nag-aalalang sabi ni Lorelai. Napangiti si Alex. Ayos lang. Pinapapasok ko sila sa templo ng Kala. Ito ang huling Buddhist sanctuary sa Earth ngayon, kaya ito ay puro sa banal na enerhiya, kasama ang kakaibang kapangyarihan ng batas. Ang ating mga kalaban ay mahahayag kapag sila ay pumasok. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, "Tara na." Ito ay ang lahat upang madagdagan ang kanyang sariling banal na kapangyarihan, pagkatapos ng lahat. Nang marating nila ang paanan ng bundok, mismong si Alex ay nagulat din. Napakaraming tao roon, ganap na nagsisiksikan sa lugar. Nagsimulang maghiyawan sa tuwa ang lahat nang magpakita si Alex. Katahimikan. Alam ko na ang lahat ay pumunta dito upang matuto ng ilang mga kasanayan, upang protektahan ang iyong mga tahanan. Ipinapangako ko sa inyong lahat na hindi ko lilimitahan ang aking mga disipulo. Lahat ay maaaring matuto ng Saitegarba 10 Wheels Earth Incantation. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, binuksan ni Alex ang mga pintuan sa Kala Temple. Ang napakaraming tao ay agad na nagsimulang pumila sa pasukan. Noon lang, isang gintong liwanag ang sumikat sa kalangitan, at tila may sumapi rin sa kanila. Amataba, dumating na naman ako. Kabanata 3146. Ang bisita ay isang kaibigan. Sa katunayan, ito ay Pindola. Nakita ni Alex si Pindola na nakatayo sa tabi ni Saitegarba sa memory fragment ni Saitegarba, na nakikipaglaban sa Undying Clan sa tabi niya. Nang maglaon, nang siya ay nagkakaproblema sa isla, lumitaw si Pindola sa katotohanan, at napagtanto ni Alex na si Pindola ay tinatakan sa Soul Collection Coffin ng Saitegarba nang hindi namamatay.
Pagkaraan ng libu-libong taon, nagising si Pindola, tinulungan si Alex na mapawi ang sitwasyon, at ipinasa sa kanya ang isang mensahe na nagsasaad na pupunta siya sa sirang Siddhartha na kaharian bago bumalik at sumunod kay Alex. Nagbalik ka na, kabanalan. Tuwang-tuwa si Alex, ito ay isa sa kanya, at siya ay isang mabigat na kalaban. Bumalik na ako, Amitabha Buddha. Ang muling pagpapakita ni Pindola ay isang magandang bagay. Ito ay isang magandang bagay. Napakaraming tao ang pumunta kay Alex para malaman ang Ten Wheels Earth Incantation ni Saitagarbha. Dahil aalis na si Alex papunta sa Beast King Pool. Ang pagpayag kay Pindola na tulungan ang mga taong iyon sa pagpapalago ng kanilang paglilinang ay dapat na isang magandang bagay. Sa sandaling iyon, sa likod ng ulo ni Alex, isang berdeng ilaw ang sumikat. Pindola. Bulalas ni Shelly habang tumatakbo palabas ng palasyo ng isip ni Alex. Matagal na natigilan si Pindola bago magalang na sinabing, "Greetings, Star-Lord." Humarap si Alex kay Shelly. Paano siya masasabing isang Star-Lord? Muli, anong klaseng Star-Lord siya? Daang pagbabagong Star-Lord. Hindi na kailangang maging magalang, ang Siddhartha Realm ay na-demote, anong klaseng Star-Lord ako? Sabi ni Shelly sabay ngiti ng mapait. Star-Lord, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ang Siddhartha Realm ay ibinaba at lumiit, ngunit ito ay hindi walang hanggan. Hanggat bumukas muli ang kanluran, yumayabong ang insenso, may pagkakataon pa na maibalik sa orihinal at magpatuloy sa susunod na antas, humalukip-kap si Pindola. Pumunta ka sa Siddhartha Realm. Paano na ngayon? Tanong ni Shelly. Ipinahayag ni Pindola ang kanyang kawalang kasiyahan sa sitwasyon sa pamamagitan ng isang iling. Miserable. Sa pangkalahatan, ang Siddhartha Realm ay kasing ganda ng nawala, na bahagyang nakuha ng Netherrealm at ang iba pang kalahati ay nawala din. Parang hindi mahanap. Ano ang ipinahihiwatig nito? Narinig mo na ba ang tungkol sa Chi Universe? Muling sinilip ni Pindola. Umiling si Shelly, sinabing hindi pa niya ito narinig. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Siddhartha Realm at nakilala ang isang babae, paliwanag ni Pindola. Ngumisi si Shelly at sinabing, ano ang masama sa pakikipagkilala sa isang babae? Ikaw ay isang monghe, tama ba? Gusto mo bang pakasalan siya at magkaroon ng anak? Sumagot si Pindola, Amitabha Buddha. Nagbibiro si Star-Lord. I encountered this weird woman not from our universe but from the Chi Universe. Nalaman ko mula sa kanyang bibig na ang ating universo, na tinatawag na Diffracted Universe, ay hinango lamang ng Chi Universe. May isa pang mas mataas na universo. I am aware of that, nakasimangot na sabi ni Shelly. Ngunit upang magmungkahi na tayo ay isang hinango lamang ng sansinukob na iyon ay medyo malayo, tama. Narinig ko rin ang isang mas nakakagambalang balita, dagdag ni Pindola. Ano ang balita? Kailan ka pa natutong gumawa ng ganoong suspense? Narinig ko na mayroong higit sa isang diffracted universe. Wow! Ito ay, natigilan si Alex sa pagkakataong ito. Ito ay naging isang nakakagulat na karanasan ng biglaan. Noong bata pa ako, iniisip ko noon na ang Earth ay isang maliit na planeta sa walang limitasyong mabituing kalangitan at dapat mayroong maraming iba pang mga planeta na angkop para sa tirahan ng tao. Gayunpaman, nang magsimula akong magtanim, napagtanto ko na mayroon talagang maraming mundo, perpekto para sa tirahan ng tao. Sinabi rin sa akin ng maglaon na may mas mataas na universo. Kabanata 3147. Ngayon ay sinabi sa amin na mayroong higit sa 2 universo. Oy, napakaikli ng buhay para mag-aksaya ng oras sa paggalugad sa universo. Panipi, humihikbi si Alex, ang gusto lang niya ay ang mamuhay ng simple sa tahimik at tahimik, ngunit ang nangyari ay palagi siyang nakulong sa sunod-sunod na whirlpool, at palaki ng palaki ang puyo ng tubig, at palalim ng palalim ang kanyang pagkakasangkot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sabi ni Shelly, walang oras para malungkot ka dahil kailangan mong ipagtanggol ang iyong pamilya, at dahil napakalaki ng pamilya mo, natural na dapat kang magbayad ng iba ng ilang beses ng higit pa. Sino ang babaeng iyon, Pindola? Paano mo siya nakilala? Ang kabilang bahagi ng Siddhartha Realm, ipinapalagay na ito ay pinutol at kinuha ng mga tao ng Chi Universe, daing ni Pindola habang nakatingin kay Shelly. Ano? Hindi ba ito parang pagputol ng cake? Ano ang ganitong uri ng operasyon? Pagtataka ni Alex, ipinaliwanag ni Pindola, noong nakaraan,
Minsang sinabi ni Saitigarba na ang mga alituntunin ng ibang mundo ay mas sophisticado at perpekto, at nang hindi maabot ang taas na iyon, hinding-hindi malalaman ng isa ang makalangit na lamat na umiiral sa pagitan ng dalawa. Kinailangan ni Shelly na tumagal ng 1 minuto upang maging matatag mula sa pagkabigla. Sa wakas, tutulong si Pindola sa iba pa sa pamamagitan ng pag-aaral ng customized na bersyon ni Alex ng Ten Wheels Earth Incantation ng Saitigarba. Masiglang pumayag si Pindola nang marinig niya ito. Sa sandaling matapos niyang makumplito ang kanyang diskarte sa paghikayat sa malaking pulutong sa Kala Temple, binaligtad ni Alex ang kanyang direksyon at bumalik sa Great Genbo Space Secret Realm. Binuksan ang pinto ng teleportation. Naakit nito ang tribo ng Naga sa loob ng Kala Temple at pagkatapos ay nag-teleport sa kanila pabalik sa pamamagitan ng teleportation door ng Kala Temple. Sa mga oras na ito, kinausap ni Alex si Lena tungkol sa paglalagay ng isang mabigat na pormasayon ng extermination sa Great Genbo Space Secret Realm para kahit anong mangyari, ang Undying Clan ay mapipigilan sa isang tiyak na lawak. Ang lihim na kaharian, sa kabilang banda, ay napakalaki. Napakaraming bahagi lang ang kailangan para mag-set up ng formation sa locus yung iyon. Ang pinakalayunin ni Alex sa pagtatanong kay Lena ay alamin kung mayroon bang anumang mangyayari na materyales na angkop para sa pagbuo ng mga pormasayon sa Great Genbo Space Secret Realm. Umiling si Lena, hindi pwede. Gayunpaman, alam ko ang isang lokasyon na may malaking pormasayon na, kung naruroon pa rin, ay maaaring pagsamantalahan kaagad. Oh, anong nangyari dun? Nasa Pompey Fairyland. Sinabi sa kanya ni Lena sa pag-uusap na ang pagbuo ay inilatag ng pinuno ng alyansa, si Rowan, at ng kanyang asawa, si Red Empress, upang labanan ang Undying Clan noon. Sa sitwasyong iyon, kailangan nating makarating sa Pompey Fairyland sa lalong madaling panahon, kung hindi ay masisira ang pormasayon. Sagot ni Lena, kailan tayo aalis? Ang mga matatanda at kabataan ng tribo ng Naga ay hindi maaaring mabuhay sa isang kapaligiran na walang akses sa dagat sa mahabang panahon nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa pinakamabuting kalagayan, maaari silang tumagal lamang ng 3 araw. Sapat na iyan. Higit sa lahat, gusto kong makita ng mama ko ang mga anak namin, dagdag ni Alex. Nahiya si Lena at sinabing, bakit hindi mo nalang kalimutan? Ipagpaliban natin ito hanggang mamaya. Hindi pa ako mentally prepared. Gaano katagal na buhay si Lena? Mahirap para sa kanya na makipag-usap sa isang babaeng mas bata sa kanya. Sa huli ay pumayag si Alex sa proposal ni Lena. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at nagpasya na umalis kinabukasan. Ang plano, sa kabilang banda, ay hindi madalas na nagbabago. Sa katapusan ng araw, lumapit sa kanya si Cecilia at humingi ng tulong. Dahil sa nakatanggap siya ng mensahe na sinundan ng kanyang lola ang isang grupo ng mga tao sa kailaliman ng lihim na kaharian ng Pompey Fairyland para maghanap ng pagkakataon, ngunit ngayon napansin na mahina ang kaluluwa ng kanyang lola, na para bang lalabas ito sa anumang sandali, na nagpapahiwatig na ang kanyang lola ay nasa matinding panganib. Maganda iyan, nagpaplano akong bumisita sa Pompey bukas. Bukas ay hindi ang araw. Bukas baka huli na ang lahat, kung wala na si lola. Mawawalan ng bisa ang mga gamot na curse breaker na binigay niya sa akin, at sa panahong iyon, mawawala na ang taong sinusubukan mong iligtas, at hindi na rin ako makakatulong. Panipi. Kabanata 3148. Sa lihim na kaharian ng Pompey Fairyland. Isang matandang babae ang nagsuka ng dugo at bumagsak sa lupa, mahigpit na tinutugunan ang grupo ng mga kasama sa kanyang harapan, masyado ka nang lumayo, kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Naniniwala ka ba na makakaabot ka sa pangunahing layer ng walang kahirap-hirap pagkatapos? Pumasa sa antas na ito. Huwag magpaloko, maraming awtoridad dito, konektado ang mga pormasayon, at marami. Sumpa, kung wala ako, hindi mo mararating ang wakas, at hindi mo matatanggap ang mga kayamanan at pagkakataon. Old Lady Peach, hindi naman kami masama, pero hindi namin magagawa. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki. Nagsalita rin ang isa pang lalaki, who dares to carry you. Ang pagbuo dito ay puno na ng mga krisis at mga hadlang, ilang mga yugto ang nagpababa sa antas ng ating paglilinang, at hindi tayo makalakad ng hindi humihinga. Sino ang kayang buhatin ka? Hindi ba't katumbas iyon ng pagkamatay lang? Tama, Old Lady Peach,
magpahinga ka lang at magpagaling dito, at dadalhin ka namin pagbalik namin. Ang lola ni Cecilia ay si Old Lady Peach. Ang kanyang grupo ng mga kasabwat ay ganap na binubuo ng mga matatandang kakilala. Pagdating sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, gayunpaman, ang tunay na kulay ng mga tao ay lumitaw, at walang sino man ang sabik na tumulong. Tumawa si Old Lady Peach at sinabing, payagan mo akong magpahinga at magpagaling dito. Sa estado ko ngayon, kaya ko bang magtago sa mga puppet na iyon? Nandito ka pa ba, naghihintay na mamatay? Hahaha, nakikita ko na ang bawat isa sa inyo, sa kabila ng inyong mabuting hangarin at integridad, ay isang ipokrito. Habang nag-uusap, maririnig ang mga hakbang sa kabilang side ng koridor. Matindi ang mga yabag. Ang ilan sa kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Ito ay hindi maganda. Ang mga bagay na iyon ay humahabol. Tumakbo, tumakbo. Mabilis na nagpatuloy ang isang grupo ng mga tao nang hindi nag-aalala tungkol kay Old Lady Peach. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Ang mga mata ni Old Lady Peach ay kumislap sa pagitan ng pangamba at pagkabaliw habang siya ay tumawa ng hysterical, kalokohan na pagkakaibigan, kalokohan na moral. At dahil lahat kayo ay hindi mabait, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging hindi matuwid, kayo, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Tumawa siya ng malakas, papalapit ng papalapit ang mga yabag na yabag sa kabila. Ang isang tao sa mga taong tumatakbo palayo ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na sigaw, isa na puno ng matinding paghihirap. Ah, anong ginawa mo sa katawan ko, Old Lady Peach? Nabubulok na ang balat ko. Ito ay lason ng mangkukulam. Ito ang lason ng kalto ng mangkukulam. Hindi ako sigurado kung kailan tayo binigyan ng matandang mapanganib na nilalang na ito ng lason ng mangkukulam. Bumalik ka at iligtas siya. Itong nakakatakot na pulutong ng mga tao. Maraming mapanlinlang na sitwasyon ang lumalapit sa kanilang likuran, kasama na ang mga mamamatay tao na puppet na umiral sa lihim na kaharian ng Pompey Fairyland, na mahirap harapin. Gayunpaman, kung hindi nila nailigtas si Old Lady Peach, sila ay malalason ng buhay. At sa kabilang banda, ang pakikipaglaban sa mga puppet ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Huwag mong hayaang magkabisa ang lason sa atin, Old Lady Peach. Nandyan kami para iligtas ka kaagad. Marahil ay isang dosina sila sa grupo. Lahat sila ay mga tagalabas mula sa universo na may mataas na yugto ng paglilinang at hindi mabilang na mga mahiwagang kayamanan, na marami sa mga ito ay inilaan upang maiwan para magamit sa mga kritikal na sandali, isang bagay upang iligtas ang kanilang buhay. Ngunit dahil hindi na nila maitago ang mga ito, kailangan nilang gamitin ang mga ito ng maaga at ginamit ito upang protektahan ang Old Lady Peach. Boom boom boom. Ito ay isang makabuluhang labanan, isang labanan na nagpatibok sa puso ng lahat ng hindi maipaliwanag. Bagamat natalo ang Popeye, masyadong mataas ang halaga nito. Ang lahat ng ito ay maaaring na-save sa isang punto. Tumawa ng masama si Old Lady Peach at humarap sa grupo, sinabing, tingnan mo, hindi ba ito isang simpleng gawain? Sige, sino sa inyo ang lalapit at babuhitin ako? Hindi mo maaaring hayaang may mangyari sa akin, at hanggat ligtas kang umalis sa lugar na ito, natural na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng lason. Kung hindi, ito ay magiging lason ng isang mutated witch, at walang paraan upang ma-unlock ang iyong lason kahit na ang mangkukulam mismo ang dumating. Ang mga tao sa grupo ay natigil at hindi nasisiyahan ngunit walang ibang pagpipilian. Sino ang nang-ahas na magdala ng isang nakakalasong matandang tulad niya? Nagpalitan ng galit ang mga manonood, ngunit wala silang magagawa. Nagdadalawang isip man sila, nagagawa lang nila ang ipinag-uutos sa kanila, at sa bandang huli, lahat ay napag-usapan at nagsalitan sa pagdadala. Sa tingin mo, ako ang Diyos ng salot, hindi ba? Sabi ng matandang babae, tingnan mo, naaalala ko ang bawat isa sa iyong mga saloobin, kaya't huwag kang magtanong sa akin kapag dumating ang oras ng lason. Nagagawa ko pa ring i-detoxify ang taong magdadala sa akin anumang oras. Ngunit kung ang sino man ay biglang nalasan kapag ang panganib ay dumating ng hindi inaasahan, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili. Kabanata 3149. Malamig sa buto ang kapaligiran. May biglang tumalon sa harapan at hiniling na buhatin si Old Lady Peach.
Sa katunayan, bahagi sila ng pinagsamang ekspedisyon. Sa una, mayroong maraming mga tao na may kabuuang halos 300, na kung saan ay isang malaking bilang, at bawat isa sa kanila ay mahusay. Gayunpaman, sa core area ng Pompey Fairyland, maraming pormasayon at walang nakakaalam kung bakit inilatag dito ang ganitong masalimuot at mapanganib na pormasayon, kaya pilit na pinaghiwalay ng pormasayon ang mga taong pumasok. Isa sa 12-dosenang grupo sa loob ay ang lote kasama si Old Lady Peach. Sa eksaktong sandali na ito sa pasukan ng Pompey Fairyland, isang lalaki at dalawang napakagandang babae ang sumugod. Kasama sina Alex, Lena, at Cecilia sa mga nagpakita. Ito ang pasukan sa Pompey Fairyland, bulalas ni Lena. Nararamdaman mo na ba ngayon ang direksyon ng iyong lola, Cecilia? Tanong ni Alex sa kanya. I can just detect the approximate position, paliwanag ni Cecilia. Pero medyo malabo pagdating ko dito, actually. Kumuha siya ng jade medal sa kanyang bag. Ito ang pinagmulan ng kanyang talento sa pangunawa. Ang mga pormasayon dito ay medyo makapangyarihan, paliwanag ni Lena, at ang sabi ay kahit na ang mga banal na emperador ay mawawala at hindi na makakawala sa kanilang sarili kapag sila ay nasa loob na. Kaya naman ang payo ko ay gamitin ang mga pormasayon dito para harapin ang Undying Clan. Kung hindi, ang mas mahihinang pormasayon ay walang kwenta, she added. Medyo natarante si Cecilia habang nakikinig sa pagsasalita ni Lena. Hanggang kamakailan, naguguluhan pa rin siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Lena. Kailangan mo bang harapin ang Undying Clan? Saan nawala ang Undying Clan? Lagi silang nandoon, bumantong hininga si Lena. Hindi mo lang alam, sabi ni Alex. Malalampasan nila ang mga hadlang sa loob ng 6 na buwan. Sige, pasok na tayo at hanapin muna ang lola mo. Kasunod ng kanilang pagdating sa Pompey Fairyland, medyo iba ang eksena sa harapan nila. Ito ay isang nilinang na fairyland na napapaligiran ng mga banal na bundok at karagatan. Kahit na ang paningin ng mga banal na crane na pumailang lang ay makikita sa kalangitan. May tao dyan. Bulalas ni Cecilia habang tinuturo ang isang malaking plataporma sa kanyang harapan, kung saan maraming tao ang nakatayo o nakaupo na nagkukwentuhan na parang may hinihintay. Dapat ay mga estranghero mula sa universo ang nagtatanggol dito, paliwanag ni Alex, at ang panig na iyon ay maaaring ang tunay na pagpasok. Pero paano tayo makakapapasok na may kasama doon? Nagtataka si Cecilia. Diretso ka lang sa loob, nakangiting sabi ni Alex. Tumigil siya saglit at saka tumalikod. Isang disguise. Nang muli siyang lumingon makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Lena at Cecilia sa kanyang hitsura. Ito ay isang makabuluhang pagbabago. Ipinagpalagay ni Alex ang hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa puntong ito. Ang mukha na ito ay talagang isa sa 5 tagalabas na nanloko sa Immortal Slaying Sword Formation at pumasok sa Yukon sa pamamagitan ng paggamit ng kakaibang bato upang sugpuin ang kanilang paglilinang sa Yukon. Ito ay dahil sa ang katunayan na si Alex ay naging isang kilalang figure. Nakilala siya ng mga tao kahit saan siya magpunta. Si Cecilia noon ay binigyan niya ng disguise. Si Lena, sa kabilang banda, ay ang kanyang karaniwang sarili, at hindi ito mahalaga. Tara na. Nagsawa si Alex kasama ang 2 babaeng nakasunod. Ang 3 ay may magandang scout sa paligid nang makarating sila sa istasyon. Nasaan ang mga matatanda mo sa sekta? Nakapasok na ba silang lahat? Tanong agad ni Alex. Kabanata 3150. Inilibot ng tao ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang iyong pangalan? Napakalakas ng pagsasalita. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at kung saan ka nanggaling, at titingnan ko kung kwalipikado kang tumayo rito. Sampal. Sinampal siya ni Alex sa mukha. Nakakainis na nasa presensya ni Alex dahil malakas ang kamay niya. Nabasag nito ang kalahati ng kanyang mga buto sa mukha, at naglabas siya ng maraming ngipin. Sa kabutihang palad, hindi siya nawalan ng malay. Karaniwan, ang mukha ay hindi ang unang target na lugar na tamaan. Ang suntok ni Alex ay labis na ikinagalit ng lalaki. Sigaw niya at gustong awayin si Alex. Huwag kang impulsive. Sabi ng malapit sa kanya habang mabilis siyang hinayla pabalik. Ang sabi ng lalaki, paano ako hindi magiging impulsive kapag naglakas loob siyang sampelan sa mukha? Paano ako hindi lalaban kung ako, si Firmino, ay hindi pa nasuntok sa mukha, at siya ang una? Sa puntong ito,
Nakipag-usap sa kanya ang kanyang kaibigan, kung gusto mong mamatay, hindi kita hihilahin, ngunit alam mo ba kung sino siya? Siya ang sect master ng Ghost King Sect. Anong kalokohan ang nangyayari? Nanginig ang anit ng lalaki nang marinig iyon. Ang sect master ng Ghost King Sect ay sinasabing mabisyo at walang awa. Isang inis lang ay mapapawi ang buong clan. Ang individual na ito ay may banal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na pumatay ng isang tao habang iniuugnay din siya sa siyam na angkan, pumatay ng siyam na henerasyon ng mga kadugo sa isang iglap, nasaan man ang tao. Ang taong nasa harap ba ng sect master ng Ghost King Sect? Totoo yan. Si Alex ang dating sect master ng Ghost King Sect in disguise. Ngayon ay wala na siyang buhay. Namatay siya sa ilalim ng Immortal Slaying Sword Formation. Poof! Senior, iligtas mo ang buhay ko, hindi ko sinasadya, hindi ko namalayan na ikaw pala, ininsulto ko ang senior, karapat-dapat akong mamatay, karapat-dapat akong bugbugin. Natamba si Firmino at patuloy na yumuko para humingi ng tawad, pinalo ang buto sa kanyang noo hanggang sa nabasag. Sampal, sampal, sampal. Ang taong ito ay isang slugger. Si Firmino ay sinampal sa ulo ng baboy sa isang kisap mata. Ano naman yung tanong ko sa'yo? Galit na tanong ni Alex. Anong klaseng pagtatanong? Hindi lang pinansin ni Firmino. Ngayon, mas lalo siyang natakot at wala siyang maalala. Tumulong ang katabi niya sa pagsagot, Senior, ang mga matatanda natin sa sekta, talagang lahat sila ay pumasok. Ilan ang pumasok? Tanong ni Alex. 463 tao, sabi ng lalaki. Nagulat si Alex sa dami ng tao. Paano sila nakapasok? Tanong ulit ni Alex. Medyo nag-alinlangan ang lalaki. Sabihin mo, sigaw ni Alex na nakatingin sa nakayukong lalaki. Ang individual na iyon ay hindi nag-aksaya ng anumang oras na ituro ang pasukan ng daanan. Napag-alaman na nakamuflag nila ang pasukan sa daanan ng kayamanan, kaya hindi nakakagulat na hindi ito natuklasan nang dumating sila. Dahil sincere ka, pakakawalan kita ngayon. Sabi ni Alex, hinawakan sina Lena at Cecilia, at naglakad papunta sa koridor sa pamamagitan ng nabunyag na pasukan. Nang makapasok na sila sa loob, muli itong naputol sa labas ng mundo. Tanong ni Cecilia, sino ka nagpapanggap? Bakit ang mga taong iyon ay takot na takot sa iyong hitsura? Hindi ako sigurado, patuloy ni Alex, pero mukhang, mga individual ng Ghost King Sect. Nadulas ang mga paa ni Cecilia, at muntik na siyang mahulog. Inabot ni Lena ang isang kamay sa kanya. Pagkatapos, si Cecilia ay nakatayo ng matatag. Anong problema mo? Forget what they doing, keep on